Sa mga kababayan, ayan nga po, iniintriga na naman si Ma'am Hanilet at saka si Kitty kung bakit sabi ay wala naman daw passport pero sandali ha, nag-message ang puting hotdog. Hoy, mag-like kayo dyan. O, nasa dahig na si Ma'am Hanilet Avancenia at saka si Kitty para naman syempre bisitahin ang kanilang ang tatay, of course, at ang kabiyak ni Ma'am Hanilet. Okay. Oh, may ganap. May ganap. Oh. At itong alam nyo na naloka ang Kems, iniintriga talaga. Sandali ha. Iniintriga si Ma'am Hanilet, ang kabiyak ni Pangulong Duterte. Wait. What's his name again? Oh, alright. So, eto po ang picture ni Ma'am Hanilet Avancenia at saka ni Kitty at ngayon ay nasa dahig sila. Mga kababayan, may inisnab ng bonggang-bongga si Ma'am Hanilet Avancenia. Deserve ang pagkakaisnab ng bonggang-bongga. Okay, ganda ni Kitty, oh. Ayan. So, nireport kanina ng GMA News na ewan ko kung sila daw ay team totoo. Team totoo. Sina Veronica Kitty Duterte at ang kanyang inang si Hanilet Avancenia sa labas ng Scheveningen, hindi ko alam kung anong pronunciation yan, present sa The Hague, Netherlands. Huh? Bitin yun. Dumating na sina dapat yun, di ba? Dumating na sina Veronica, gano'n. Naroon ang anak at common law wife ni dating Pangulong Rodrigo Duterte upang bisitahin siya sa detention facility 2 araw bago ang kanyang kaarawan. Nananatili si dating Pangulong Duterte sa kustodiya ng International Criminal Court kaugnay ng kasong crimes against humanity. O, ayan ang picture ni Ma'am Hanilet at saka ni Kitty. Iniintriga nila to bakit daw nagpagupit ng maiksi si Ma'am Hanilet Avancenia. Siguro ini-insinuate nila na balak sigurong magtago niyan, 'di ba? Balak magtago kaya nagpaiba ng itsura. Nagpalit ng look para hindi malaman. And wala raw tong passport or wala daw tong Schengen visa. Bakit daw nakapunta naman ng Dahig? 'Di ba? Oh. So, nga pala, ang update kay PRRD, parang i-relocate siya or something. Kung hindi man, desisyon daw ng bansa kung saan i-hold si Pangulong Duterte. Kung i-approve daw yung interim release ni PRRD. Di ba nire-request ni na VP Sara? May petition sila na pakawalan si PRRD habang wala pa naman ang September. Kasi di ba September 8 yata? Or sa buwan pa ng Setyembre ang unang hearing. So habang wala pa naman yung hearing na yun, pauwiin muna si PRRD sa Pilipinas. Ayaw daw payagan kasi baka tumakas daw si PRRD. Bakit nila ikukulong si PRRD hanggang Setyembre bago yung unang hearing? So kaya nagre-request si na VP Sara. Ngayon ang katwiran ng spokesperson yata ng Dahig or ng ICC na in-interview ni Maris Umali, mamaya balikan natin si Maris Umali, ay depende na raw yung sa desisyon ng bansa kung saan, 'di ba, i-detain si Pangulong Duterte kung pakakawalan siya or hindi. Kasi baka raw tumakas. Alam niyo mga kababayan ko kung tatanungin niyo, malabo yan na i-release niya si PRRD. At sigurado akong pipigilin niya ng babaeng ahas. Bakit? Makakapangampanya si PRRD. Pagkakataon na nilang pilayan yan. Di ba tumatakbong mayor si PRRD ng Davao City? O, ay kapag nakapag-ikot yan at di ba, nakadaupang palad ang mga kanyang constituents in Davao, lalo mapapalapit ang loob ng mga, tsaka kumbaga, napatunayan na ni PRRD yung kakayahan niya as mayor, even as president. So, mukhang sure win si PRRD.
Ngayon, pwede nilang gawing reason yan na, ay, kaya natalo si Duterte sa elections kasi hindi siya nakapangampanya. Hindi niya na chika-chika, hindi niya nakausap, hindi niya nakadaupang palad ang kanyang mga botante sa Davao City. Kaya naman si Nograles ba yon? Kaya naman si Nograles, yung kalaban ni PRRD sa pagka-mayor, si Nograles talaga ang nakapagpaspas ng pangampanya at nasway niya ang boto ng mga taga Davao. Lalo kayong manggigil, ha? Pag-isipan niyo yung sinabi ko, dapat 1 month no remittance. Right? Okay. So, ayan, nasa labas sina Ma'am Hanilet kung saan nakapiit si Pangulong Duterte. At may inisnab ng bonggang-bongga. Ito yung naiintriga. Teka ha, open ko lang. May nang-iintriga bakit daw nagpagupit si Ma'am Hanilet. Saan banda yun? Punta wala. Ay, ay, saan? Ay, di ko makita. To. Ito ay isang ensaymada. Nakasama ko to nung meet and greet nung 2022. Kamukha siya, huwag ko na lang sabihin. Pero pambato to ng Marcos administration. Isa sa mga pambato nilang ensaymada. Okay? Oy, dumating na pala sa The Hague, Netherlands yung sabing walang passport. Pero teka, Madam H or Hanilet, nagpagupit ka bigla at nagpa-color pa ng hair, nag-break na kayong digong, madam. Okay. Hindi naman pala about pagpapalit ng looks at pagtatago yung sinasabi niya, kundi parang nagpa-beauty daw si Ma'am Hanilet kasi nag-break sila or something. 'Di ba pagka broken hearted tayo minsan buhok natin pinag-iinitan o kaya nagpapa-beauty tayo pagka 'di ba nahiwalay tayo sa ating sa ating jowa. Trigera, no? Ano sabi dito ni mahal na Reyna? Dear Ensaymada at sa mga Shongabels na followers mo. Talaga lang, ha? Netherlands, The Hague with freshly colored hair pa and nu do that scream. I'm no longer emotionally attached to my ex-president. You really said new passport, new me. Bagong pasaporte, bagong ako. Kasi new look, ganun. Uh, because there are ayoko ng ano yun. Pero yun nga, sinasabon ni Mahal na Reyna itong ensaymada. Okay. Sinungaling daw yung ensaymada. Sinungaling walang passport. Very jeepney driver argument level. Baka next time i-post mo rin kung ilang araw delayed ang menstrual cycle ng kumbaga wala nang maisip na ibang intriga. Porque bagong gupit yung intriga. Alam niyo naman ang mga ensaymada. Anyway, naloka ako. Ito si Ma'am Hanilet, inisnab-isnab niya si Maris Umali kanina sa The Hague. Trending na yan si Maris Umali na sinisigaw-sigawan ng mga OFW. Bias. Ang awa ko kay Maris Umali. Si Maris Umali, mga kababayan, na-make upan ko yan before. Like, decades na rin yata. Naayusan ko yan sa GMA. One time lang. And dahil nga siya ay newscaster, siya ay TV host, kailangan niya nakangiti lagi. Ang laki-laki ng ngiti niya, no? Kita ang hanggang bagang-baga kumumiti. Nakakailang tumingin sa kanya kasi talaga nakangiti siya lagi kahit na hindi naman kangiti-ngiti yung event. Kasi kailangan pleasing yung looks niya, di ba? So napansin ko yung nagtitake siya ng video nung may rally doon na si VP Sara nakatungtong sa bangko, yung pumunta ang hello kina Ate Ana from France pa at kung saan na parts ng Europe pumunta doon, di ba? Para i-meet si VP Sara and mag-advance celebration. I think that was on Friday. Was it on Friday? Or nung Monday? Not sure. Basta yung nung 23rd po, nung mga nakarang araw lang, 'di ba, na sinasabotahe yung signal nung rally doon, na ang hina-hina ng
signal. Parang may signal jammer yung rally sa harapan ng ICC. So, si Maris Umali, kuha siya ng footage, di ba? Nag-video siya or nagpipicture siguro ng mga nagraraling OFW dyan sa harapan ng ICC. Sinisigawan siya ng mga OFWs na bias, bias. Kasi tinawag daw niyang matanda si Tinawag daw niyang matanda si Medialdea, tama ba? O eto na naman, inisnab na naman ni Ma'am Hani. Kung paano inisnab ng mga OFWs at winawarla-warla si Maris Umali at pati si ano ba yon may isa pa taga ABS-CBN naman, Zen Hernandez ba yon? Tsaka tatlo sila yan na bias, puro babae Sino pa yung isa? Magandang babae yung isa pinag-i-snub ng mga Pilipinong pumupunta dyan sa ICC sa The Hague. O, inisnab rin ni Ma'am Hanilet si Mariels Umali. O, panoorin natin. Magandang tanghali po. Mission failed, mission failed. Good afternoon, ma'am. Good afternoon po. Mission failed, mission failed. Ang Hanilet. Tama yun ay Ginoo, Kilawa. Yes, ano po yung sabi sa inyo doon nang nag-ask kayo ng permission? Mission failed, mission failed. May binigay na po bang time kung makakapasok kayo? Meron po bang silang sinabi? Mission failed, mission failed. Mga ating inisnab ni Ma'am Hanilet ang GMA at ABS-CBN reporters. Pati si Kitty, hindi na... Deserve ba ng mga reporters na isnabin ang mga alleged bias reporters ng mga higanting TV network sa Pilipinas? Alam niyo yung gigil siguro nung mag-ina, no? Mga walang hiya kayo, tuwan-tuwa pa kayo, laman ng balita, binababoy niyo ang asawa ko. Siguro matakbo din sa isip ni Miss Kitty Duterte na mga hayop kayo. Kung ibalita niyo ang tatay ko, puro pang babalahura. Huyo kayo ngayon. Hindi nyo kami magagamit sa balita. Mukhang si Maris Umali, kung sino pa yung mga crew na yan na, good morning po, ma'am. Hindi pinapansin. Tapos si Richard Herdarian pumunta din dyan sa ICC. Ang tawag kay Richard Herdarian, hi, Sub-Saharan. Deserve ba nila ang cold treatment and cold shoulders ng mag-ina? Deserve ba ng mga bias ng mga reporters? Pa-comment po sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.